Happy God first morning po sa atin pong lahat. Happy God first morning po, Pastor. First morning Pastor Ramil, happy God first morning. Good morning po sa ating pong lahat. Sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Panginoon. Napakabuti po niya sa atin. Tayo po'y muling ginising, ibinangon, nataglay ang buhay at kalakasan. At bilang tugon, tayo po'y muling magpupuri, magpapasalamat, at makikinig ng kanya po mga mensahe. Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Dakila po naming Diyos, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo pong pag-iingat sa amin sa magdamag. Inilayo niyo kami sa anumang kapahamakan, aksidente, at nagkaroon kami ng masarap na pamamahinga. At salamat po na muli mong isinauli ang dati naming kalakasan. Ngayon po, Panginoon, bilang tugon sa inyong kabutihan, kami po'y magpupuri, magpapasalamat, magbabasa ng inyong pong banal na kasulatan, makikinig at magbibigay kami ng mga reflection tungkol po sa inyong kabutihan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga may bahagi, ang magbabasa ng salita ng Diyos, ang aming devotional, at gayon din po ang aming pong speaker para po sa aming pong 40 days of prayer. Dakila po naming Diyos, dalangin din namin na po pahintulot nyo na maging maayos, maganda ang aming po mga internet connection upang kami po ipatuloy na makapaglingkod po sa inyo at walang maging abala samantalang kami po ay sumasamba. Salamat po ng maraming pagpalain din po ang CLP Media na siyang mangunguna sa amin, siya ang maggagabay sa amin tungkol po sa mga programa. Maraming salamat po, Panginoon. Dininig niyo aming panalangin, kalaki po ng pagpapatawad sa aming kasalanan, sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay po, mga kapatid, tayo po ay nandyan po si Pastor Clerigo. Siya po ang babasa ng Judges chapter 19. Pastor Clerigo, andyan po kayo? Good morning po, Pastor. Ayan. Mendoza. Okay. Maraming salamat sa iyong magang pag-response. Ang ating babasahin, Pastor, ay Judges chapter 19. And then pagkatapos magbasa ni Pastor ay may konti siyang reflection. And then lahat tayo ay magsasalita ng Amen, mga kapatid. Pwede po ba nating subukan? Amen. Amen. Yan. Okay, buhay na po. Amen. Okay, pagkatapos po nito ay mayroon po tayong church history. And then papakinggan po natin ang Lest We Forget na ipagkakaloob po ni Pastor Fernando Marquez. And then magkakaroon po tayo ng prayer para ipakilala ang atin pong kapatid. Si Pastor Alpi David. And then ang kanya pong topic, Spirit Baptism and Fellowship Groups. At pagkatapos po, magkakaroon po tayo ng break rooms. 30 minutes po ito. Kaya sa atin pong break rooms, tayo po ay lahat ay gaganapan na po. Mayroon po tayong Thanksgiving sa ating pong mga prayer, reflection, testimony, garden of prayer. And then ang ating pong prayer focus, the CLPM officers and directors. And then closing song, closing prayer ni Pastor David, benediction po ni Pastor Joey Ocampo. Okay po, tayo po dadako na sa atin pong pakikinig ng Bible. Pangunahan tayo ni Pastor Clerigo. Pastor Clerigo, pasok. Sa pong magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal. Ang atin pong talata o kabanata na pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay magmumula po sa Aklat ng Mga Hukom, Kapitulo 19. Akin pong babasahin sa wikang Tagalog. Nang mga araw na iyon, nang walang hari sa Israel, may isang Levita na nanirirahan sa malayong dako ng lupaing maburol ng Ephraim, ang kumuha ng asawang lingkod mula sa Bethlehem sa Huda. Ngunit ang kanyang asawang lingkod ay nagalit sa kanya at iniwan siya at nagtungo sa bahay ng kanyang ama sa Bethlehem sa Huda at nanatili roon sa loob ng 4 na buwan. Ang kanyang asawa ay humayo at sumunod sa kanya.
upang makiusap ng mabuti sa kanya na bumalik siya. Kasama niya ang kanyang tauhan at ang dalawang magkatuwang na asno. Nang magkarating siya sa bahay ng kanyang ama, nakita siya ng ama ng asawang lingkod at magalak nitong sinalubong siya. Pinatigil siya ng kanyang biyanan ng ama ng asawang lingkod at siya'y nanatiling kasama niya ng 3 araw. Sa gayon sila'y nagkainan at nag-inuman at nanatili roon. Kinaumagahan ng ika-4 na araw, siya'y bumangong maaga at siya'y naghanda upang humayo. Sinabi ng ama ng babae sa kanyang manugang, "Palakasin mo muna ang iyong sarili ng kaunting pagkain at pagkatapos ay saka kayo lumakad." Sa gayoy naupo silang dalawa at kumain at uminom ng magkakasama at sinabi ng ama ng babae sa lalaki, "Bakit hindi ka muna magpalipas dito ng buong gabi at magsaya?" Nang ang lalaki ay tumayo upang umalis, pinigil siya ng kanyang biyanan at siya'y tumigil uli roon. Kinaumagahan ng ika-5 araw, siya'y maagang bumangon upang umalis at sinabi ng ama ng babae, "Palakasin mo ang iyong sarili," kaya't sila'y nanatili hanggang sa dumilim ang araw at ang dalawa ay kumain. Nang ang lalaki at ang kanyang asawang lingkod at ang kanyang tauhan ay tumayo upang umalis, ay sinabi ng kanyang biyanan sa kanya, "Tingnan ninyo, gumagabi na. Dito na kayo magpalipas ng gabi. Tingnan ninyo, ang araw ay lumulubog na. Dito na kayo magpalipas ng gabi at kayo ay magsaya. Bukas ay maaga kayong bumangon para sa inyong paglakad at kayo'y umuwi na." Ngunit ayaw ng lalaki na magpalipas ng gabi, kundi siya'y tumindig at umalis at nakarating sa tapat ng Jibos na siyang Jerusalem. May dala siyang 2 magkatuwang na asno at ang kanyang asawang lingkod ay kasama niya. Nang siya'y nasa tabi na ng Jibos, ang araw ay lumulubog na at sinabi ng tauhan sa kanyang Panginoon, "Dito na tayo sa bayan ng mga Jebuseo at magpalipas ng gabi rito." Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, "Hindi tayo pupunta sa bayan ng mga dayuhan na hindi kabilang sa mga anak ni Israel, kundi magpatuloy tayo hanggang sa Gibeya." At sinabi niya sa kanyang alipin, "Halika, at sikapin nating marating ang isa sa mga dakong ito, at tayo'y magpalipas ng gabi sa Gibeya o sa Rama." Sa gayoy nagdaan sila at nagpatuloy ng kanilang paglakad, at nilubugan sila ng araw sa malapit sa Gibeya na sakop ng Benjamin. Sila'y lumiko roon upang pumasok at nagpalipas ng gabi sa Gibeya. Sila'y pumasok at umupo sa liwasan ng lungsod sapagkat walang taong magpatuloy sa kanila. Kinagabihan may dumating na isang matandang lalaki na galing sa kanyang paggawa sa bukid. Ang lalaki ay tagalupaing Mabrol ng Ephraim at naninirahan sa Gibeya. Ang mga tao sa dakong iyon ay mga Benjaminita. Nang tumingin ang matandang lalaki at nakita niya ang manlalakbay sa liwasan ng lungsod, ay tinanong niya, "Saan ka pupunta? At saan ka nang galing?" At sinabi niya sa kanya, "Kami ay nagdaraan mula sa Bethlehem sa Huda na patungo sa malayong dako ng lupaing Mabrol ng Ephraim na aking pinanggalingan. Ako'y galing sa Bethlehem sa Huda at ako'y patungo sa bahay ng Panginoon at walang taong magpatuloy sa akin. Kami ay may dayami at damo para sa aming mga asno at may tinapay at alak naman para sa akin sa lingkod na babae at sa kabataang kasama namin. Wala na kaming kakailangan pa." At sinabi ng matandang lalaki, "Kapayapaan nawa ang sumainyo. Ipaubaya mo sa akin ang lahat ng iyong mga pangailangan. Huwag ka lamang magpalipas ng gabi sa liwasan." Kanyang pinapasok sila sa kanyang bahay at binigyan ng pagkain ng mga asno. Sila ay naghugas ng kanilang mga paa, kumain at uminom. Ayun po ang ating kabanata na
nabasa at natunghayan sa umaga pong ito, mga minamahal po ng mga kapatid. Amen. So, ang aklat ng Judges ay nagsasabi sa atin ng isang kwento ng isang Levita kasama ang kanyang concubine, at ang patungkol po sa mga makasalanang taga-Gibeya na nagre-resulta po ito yung may kinalaman din po ito sa mga kalupitan na nangyayari doon, na kung saan ito ay magdadala sa kanila patungo po sa tinatawag nating kaguluhan later on. So, kung atin pong mapapansin mga kapatid ay ang Israel, mababasa po mula sa Judges chapter 17 na meron pong tinatawag nating mababasang hindi po sila nagiging tapat, or ang kanilang pagiging unfaithful, or yung kanila tinatawag na pagpapabaya po sa kanilang mga espiritualidad na espiritu ng buhay. At ipinapakita po sa atin na meron pong tinatawag na pagpapabaya ang tao na binanggit sa talata, yung Levita. Ang pagpapabaya po sa bahagi ng spiritual na pangunguna, mga kapatid, na nawala po ang gabay ng ating pong Panginoon. Alam naman po natin mga kapatid na ang Levita ay dapat siya po ang tao ng Diyos na mangunguna sa espiritualidad ng bayan. So ang ginawa po niya ay, alam natin siya po ay may asawa, pero kumuha po siya ng kanya pong isa pang asawa, na kung saan yun po ay labag sa ideal ng pag-aasawa mula sa Diyos. At nagpapakita rin po yun ng tinatawag nating pagkatakot instead na makasumpong ng proteksyon, mga kapatid. Kung ating makikita po mga kapatid, later sa mga Hukom chapter 19, makikita ho natin ang tinatawag na kapahamakan, mga minamahal, na kung saan ipagpapatuloy ho natin ang ating pagbabasa, sapagkat ako po tumigil sa chapter 21. Yung karugtong po ay may kinalaman sa ang kahalayang ginawa sa Gibeya. Samantalang siya ay nagkakasayahan, pinalibutan ng masamang tao sa lungsod ang bahay at pinaghampas ang pintuan. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, "Ilabas mo ang lalaking pumasok sa iyong bahay upang makilala namin siya." At lumabas sa kanila ang lalaki, ang may-ari ng bahay, at sinabi sa kanila, "Huwag, mga kapatid ko, isinasamo ko sa inyong huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Yamang ang lalaking ito ay aking panauhin, ay huwag ninyong gawin ang gayong kasamaan. Narito ang aking anak na dalaga at ang asawang lingkod ng lalaki. Ilalabas ko sila ngayon. Palayin ninyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Ngunit sa lalaking ito ay huwag kayong gumawa ng anumang masama." Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga lalaki. Sa gayoy, hinawakan ng lalaki ang kanyang asawang lingkod at nilabas sa kanila. Kanilang sinipingan siya at hinalay buong gabi hanggang sa kinaumagahan, at nang magbukang liwayway ay kanilang pinaalis siya. Nang mag-uumaga na, dumating ang babae at nabuwal sa pintuan ng bahay ng lalaki na kinaroroonan ng kanyang Panginoon hanggang sa magliwanag. Kinaumagahan, bumangon ang kanyang Panginoon at binuksan ang mga pinto ng bahay. Nang siya ay lumabas upang magpatuloy sa kanyang lakad, naroon ang kanyang asawang lingkod ay nakabuwal sa pintuan ng bahay, na ang mga kamay ay nasalbungad. At sinabi niya sa kanya, "Bumangon ka na at umalis na tayo." Ngunit walang sagot. Ng magkagayoy, kanyang isinakay ang babae sa asno, at ang lalaki ay tumindig at nagpatuloy pa uwi sa kanilang tahanan. Nang siya ay makapasok sa kanyang bahay, ay kumuha siya ng isang patalim, at paghawak niya sa kanyang asawang lingkod ay kanyang pinagputol-putol ito sa 12 bahagi, at pinadala niya
siyang sa lahat ng nasasakupan ng Israel. At ang lahat ng nakakita nito ay nagsabi, walang ganitong bagay na nangyari o nakita man mula sa araw na umahon ang mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Pag-isipan ninyo ito, pag-usapan at magsalita kayo. So, ang reflection po natin, mga kapatid, ay ang religious position natin bilang isang mananampalataya, ito po ay hindi garantiya para sa ating spiritual integrity po, mga kapatid. At bilang mga leaders, kahit na tayo ay gaano kagaling na mga pinuno, ngunit kung wala po ang Diyos sa ating buhay, ay magiging tayo po'y maiimpluwensyahan ng pagiging corrupt ng sanlibutan. At ang pagiging apostasya po sa pagiging isang spiritual na leader ay kahit na tayo po'y nasasabi nating naglilingkod ngunit wala ang Panginoon, ay dadalhin po natin ang atin pong mga parishioners, mga nasasakupan sa pagiging apostasy sa kanilang paglilingkod, mga kapatid. So, I believe na mayroon po tayong mga napagtanto at na unawaan sa atin pong pag-aaral na kung saan ay ang atin pong pagbubulay-bulay, mapapansin natin at marirealize na without God ay wala tayong magiging purpose sa atin pong paglilingkod. So ang Judges chapter 19 ay nagpapaalala sa atin at nagpapahiwatig na huwag nating hayaan na yung ating pagsamba ay maapektuhan ng atin pong pagiging makasarili, mga kapatid, o ng atin pong sariling kagustuhan sa atin pong buhay. At kailangan ang ating pananampalataya lagi sa Panginoon ay mayroon pong pagkahikayat sa atin pong pagsunod sa atin pong Diyos. So, ang bayan ng Diyos, kinakailangan po ay tumatayo sa kung ano po ang siya pong dapat nating ipakita na kalooban po ng atin pong Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, tanging sa Panginoon lang tayo makakasumpong ng katagumpayan at makakasumpong ng tinatawag po nating kagalingan ng lahat po ng mayroon tayo sa ating pong buhay. So, marahil yun labang po ang aking maibabahagi sa atin pong nabasa, at akin na pong ibabalik muli ang atin pong oras sa atin pong mahal na tagapagpanguna, si Pastor Mendoza. Magandang umaga po. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Clergo. Pwede po ba nating sabihin amen ng malakas, mga kapatid? Amen. Amen. Okay, at atin pong purihin ang atin pong Panginoon, mga kapatid. Tunay po na ipinakita po niya sa aklat po ng Judges na wala pong hari, walang leader. Kaya ang mga tao po ay talagang gumagawa ng mga bagay na gustong-gusto nilang gawin, hiwalay sa Panginoon. Mayroon po dito mga reflection, mga kapatid, babasahin ko po. Ito po ay sulat ni Brother Sani Tulasan from Pantok. Sabi po dito, ang mga aral sa aklat ng Hukom 19 ay naukol sa malalim na tema ng moralidad, kasamaan, at ang kahinaan ng lipunan sa panahong iyon dahil walang leader. Ano po ang Israel? Sa ating kapanahunan ngayon na mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na pamumuno at ang pagtutol sa mga gawain ng kasamaan upang maiwasan ang kaguluhan at kawalan ng respeto sa tao. God first morning po sa ating lahat. Amen. Salamat po, Brother Sunny. May kaduktong pa po ito. Ang kwento, ang sabi po dito, ang kwento ng Libita ay paalala sa atin ngayon na dapat tayong malakas sa moral, matatag sa pananampalataya at bukas palad sa mga nangangailangan ng atensyon at pangangalaga. Salamat po ng marami. Mayroon po pong gustong magsalita, mga kapatid? Toramil. Yes po, Pastor. Pasok. Yeah, happy anniversary sa inyong lahat, mga kapatid. Happy anniversary po, Pastor. Ating pong DSE ay first year na ho ng ating paglulunsad nitong ating God First Morning.
Amen. Ito pong binasa natin ngayong simula kahapon ay mapapansin ninyo na yung bukas ng kabanata ay sinasabi po mga kapatid na walang hari. Pero ano po ba talaga ang problema? Wala po bang hari o walang Diyos? Yan po talaga ang problema mga kapatid. Sa simula't simula pa lamang ng ating pagbabasa ng Judges ay binuksan na po kaagad tayo sa diwa ng pagpapaalaala ng Diyos na kung kanilang susundin ang commitment ni Joshua, no? Na walang ibang gagawing Diyos, wala silang gagawin kundi sumunod sa utos ng Panginoon, sasamahan sila ng Panginoon at sila magiging bayan. Ang malaking suliranin mga kapatid ay hindi po walang leader. Kaya papasin po ninyo mga kapatid, may leader nga, hindi naman maka-Diyos. Wala rin, may leader pero walang ka-Diyos. May hari nga, malayo naman sa Diyos. So ang malaking suliranin po mga kapatid kung bakit nagkakaganito ay wala po silang Diyos. Yun po yung point doon. Papasin niyo, akin pong nakita dito sa ating binasa, Levite po ito, mga kapatid, Levite. Ibig sabihin, maaaring ito po ay isa sa mga itinalagang tagapangunang spiritual sana. Pero ano ang nangyari? May asawa siyang, may concubine siya, tapos yung concubine niya ay naghaharlot o nagpapatutot, mga kapatid. Pero mabait siyang tao. Napansin po natin, no, siya ay mabait na tao. Talagang mahal na mahal naman niya yung asawa niya. Binawi nga po niya sa kabila ng paghaharlot niya. Pero itong pangamba niya na sabing gano'n nung kanyang alipin, sabi ng kanyang kasama, ay pwede dito na tayo manirahan. Sabi niya, dito na tayo magpalipas ng gabi. Anong sabi ng Levite? Hindi, doon tayo pupunta sa mga anak ni Israel. Hindi tayo, delikado tayo dito. Aba, mas delikado pala. Doon po sa iniisip niyang kanyang magiging kanlungan, doon pala siya aabusuhin. No, mga kapatid? Ginang rape, yung po nag-gang rape po yung kanyang concubine na mahal na pinubos niya sa kanyang father-in-law ng mga tinatawag natin pantubos ng araw, no? Dori, na dinori niya. Pero doon po siya inabuso na doon po siya nagkaroon ng talagang wala mga kapatid. Ang ginawa niya ay kinat niya ng 12 pieces yung kanyang, patay na po kasi mga kapatid Pinababangon niya yung kanyang concubine na umuwi sa pintuan ng kanyang tinuluyan. Pero ayaw, hindi na talaga kumikibo. Isinakay niya po sa donkey. Tapos inuwi na po niya doon sa kanyang bahay. Alam niyo, napansin ko dito sa binasa po natin, ang pakikipag-conversation niya doon sa lalaking umampun sa kanya, nang sabi niya doon sa verse 20, 19 verse 20, na ako na ang responsable, sabi niya, sa lahat ng pangangailangan mo. Kasi ang sabi niya ay, I am going to the house of the Lord. Yun po ang sabi ng Levite. Talagang matuwid po itong taong ito. Levita siya. At nang marinig yun nung tao doon sa lugar na tinutuluyan nila na walang nagpapatuloy sa kanila sa bahay, ang sinabi ko ng lalaki ito, sa akin ka na tumuloy at ako na ang bahala. Responsable na ako sa lahat ng iyong pangangailangan. At yun nga mga kapatid, tapos pumunta doon yung mga, hindi dapat yun nakikita sa bayan ng Diyos. Pero nabasa lang po natin yan sa mga Sodomites. Pero dito ginawa nila ito sa bayan ng lupain ng Diyos. Gaano katindi ho yun mga kapatid? Ganon katindi na kapag wala na po ang pangunguna ng Diyos, kahit sa bayan ng Diyos, mangyayari po yan. Mga kapatid, hindi malayong mangyari sa bayan ng Diyos ang nangyayari sa mga hindi nakakakilala sa Kanya sa paligid natin kung wala tayong kinikilalang Diyos. So yung moral ay kasunod lang na nasisira kapag malayo tayo sa Diyos. Yung po mga ugaling pangsanlibutan ay natural lamang na mangyayari sa atin kahit tayo ay nasa
fold ng kalagitnaan ng masinasabing mga anak ng Diyos. Pero anak lang ng Diyos sa salita, pero hindi napapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi malayong mangyari ito mga kapatid sa gitna natin kung hindi tayo pinangungunahan ng Diyos. Hindi tayo pinaghaharian ng Diyos. Kaya maraming salamat sa Panginoon na meron tayong daily spiritual empowerment na tayo po ay pinapaalalahanan palagi na gawin nating pinuno ang Diyos sa ating CLPM. Gawin natin siyang tagapanguna. Gawin natin siyang pinaka-supreme na hari ng ating pong buhay upang umangat ang ating kalagayan, spiritual, moral, social, everything, ma-improve ang ating buhay sa kabuuan na kayang gawin ng Diyos lamang, mga kapatid. Salamat po. God First Morning. Happy anniversary sa inyong lahat. Amen. Thank you very much po, Pastor. Salamat po ng marami. Dahil ngayon po ay at anniversary po natin ang unang taon ng atin pong God First Morning. Pwede po ba nating paulanan ng heart, mga kapatid? Ayan. Okay. Purihin po natin ang atin pong Panginoon sa napakabuti po niya. Gaya po ng sinabi po ng atin pong presidente, si Pastor Jerry. Mabuti po at mayroon po tayong Diyos. Ano po? Sa Israel po, sa panahon po niyang Judges 19 na yan, mayroon pong Diyos doon hanggang ngayon. Kaya lang, depende po sa tao ang pagsunod. Kaya purihin po natin ating Panginoon sapagkat napakabuti po niya. Okay, so ngayon po mga kapatid, ano ba dito? Okay. Ngayon po ang atin pong susunod ay papakinggan na po natin. Nandyan po si Pastor Fernando Marquez. Dito po, Pastor. Ayan, okay. Ready ka na. Good morning. So bago po ikaw magsalita, basahin ang Lest We Forget, pakinggan po natin ang introduction ng video ng SDA Church History. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844,
Further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Good morning. Happy God first morning po sa atin lahat, mga kapatid. Happy God first morning, Pastor. Morning po. Sige, first morning. Po. Ating pong pamagat ng ating pong devotional sa umagang ito ay kalamidad at pagkalito. Ito po yung lest we forget, mga kapatid. Ang ginamit po na teksto ay matatagpuan sa may kalawang Samuel 22, Kapitulo 7. Ito po ang kanyang pagkasabi sa Tagalog. Tumawag ako sa Panginoon sa aking kagipitan, sa aking Diyos. Ako'y nananawagan mula sa kanyang templo, ay narinig niya ang aking tinig at ang aking daing ay umabot sa kanyang mga pandinig. Kaya po ay manalangin. Mahabagin namin Diyos ng tahanan ay nasa langit sa oras na ito. Gabayan niyo kami sa aming pong pag-aaralan na aming baybay nito. Magbigay sa amin ng karunungan nagmumula sa inyo at may apply namin sa aming pamumuhay. Ito'y aming sinasamot dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaranas ng malalim na pagsubok ang Adventismo sa unang mga taon ng ika-20 siglo at ang gitna ng mga pagsubok na ito, madalas nilang hinahanap ang gabay ng Diyos. Ang sanitarium noong ika-18 ng Pebrero. Lalagpasan niya. 1902, sapat na ang mga trahedyang iyon, ngunit isang pang sunog noong ika-30 ng Disyembre, ang tuluyang sumira sa publishing building ng Review and Herald at sa mga tanggapan ng General Conference. Ang usapin ay kung itatayo muli sa Battle Creek o ililipat ang mga institusyon ng dominasyon. Sa ibang lugar, determinadong itayo ni Dr. Kilog ang sanitarium na higit na malaki at mas maganda kaysa dati. Sa kabila ng pagtutol ng mga leader ng iglesia sa ganitong marangyang aksyon, sa panahong nanganganib sa pagkakabangkarote ang dominasyon dahil sa sobrang bilis ng pagpapalawak sa mga misyonaryong gawain sa iba't ibang panig ng mundo. Ang isyu ng pera at ang tanong kung sino ang tunay na may kontrol ay hindi magtatagal at magiging sanhi ng pagkakabahabahagi ng pagitan ni Daniel at ni Kilog.
sa naging isang labanan hanggang sa pagkatalo ng isa. Ngunit hindi lamang pera at kapangyarihan ang nagdudulot ng pagkakahiwalay sa kanila. Sa panahong ito, lumitaw din ang mga teological na paglihis ni Dr. Kilog. Partikular na ang pantehismo, isang pananaw na naglalarawan sa Diyos bilang isang puwersa na nananahan sa loob, imbis na nakahigit ng kalikhasan, kaysa naman na isusulat ni Kilog sa kanyang living temple na mayroong puwersa sa puno na lumilikha at nagpapanatili rito. Isang gumawa ng puno sa loob ng puno. Isang gumawa ng bulaklak sa loob ng bulaklak. Hindi nag-iisa si Kilog sa kanyang pantehistikong pananaw. Si E.J. Wagoner na naging tanyag noong 808 at 88 at nagturo noong sesyon ng General Conference noong 8,877 na si Kristo ay nagpakita bilang isang puno o kaya bilang damo. At noong sesyon ng 1,800 at pinahayag ng Wagoner na ang maaring matamo ng isang tao ang katuwiran sa pamamagitan ng pagligo o paglago kung alam niya kung saan nanggagaling ang tubig. Ang tunggalian sa pagitan ni Kilog at ng kanyang mga kasama laban sa grupo ni Daniel ay nagpatuloy ng ilang taon. Sinikap ni Ellen White na maghatid ng kapayapaan sa loob ng ilang panahon. Ngunit simula noong 1903 ay mas naging hayagan siya sa pagkiling kay Daniel at sa publiko na gayon din sa kanyang mga isinulat. Sa wakas, iniwan ni Kilog ang Adventist Church. Siya rin ay tinanggal bilang miyembro mula sa kongregasyon ng Battle Creek noong 1907. At kasama niyang lumisan sina A.T. Jones at E.J. Wagoner at iba pa. Palagi nang dumarating ang mga panahon sa kagipitan sa bayan ng Diyos. Ang tanong para sa atin ay kung saan dapat ituon ang pansin sa mga ganitong pagkakataon. Si Jesus, ang kanyang mga turo, ang ating taging kanlungan. Kaya po ang ating pong refleksyon, mga kapatid, sana ay ang Diyos ang manguna, hindi ang ating pong sarili. Kaya nga, sabi ni Pastor Jerry kanina, na dapat ang lahat ng mga desisyon o ang lahat ng mga nangunguna ay ang Panginoon, hindi ang ating sarili. Ito lang po ang ating pong devotional sa umagang ito. God first morning po sa ating lahat. Amen. 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 Thank you very much, Pastor Fernando Marquez, sa napakagandang topic natin po napakinggan. Ano po? Okay, meron pong gusto mag-share, mga kapatid, ng reflection. Okay, kung wala po, mga kapatid, ay tayo po ay dadako na sa atin pong
speaker. Yes po, Pastor. Yes po. Yeah, mga kapatid, dito sa ating binasa ngayon ay pinapaalalahanan tayo na hindi ho sapat yung mahusay lang at galing, talino. Na kailangan po mga kapatid ay mapagpasakop din. Yun ho ang naging malaking suliranin ng ating mga pioneers. Hindi sila marunong mag-submit ng kanilang mga sarili, lalo na yung kanilang husay at galing. No? Magagaling po ito. Actually, Dr. Kellogg is ngayon ay sikat. Kaya lang lihis yung kanyang mga paniniwalang biblikal, no? Si E.T. Jones ay kilala po natin, napag-aralan po natin nakaraan na siya po ang naging head ng tagapanguna ng pagbabaraso ng righteousness by faith together with Wagoner. Yan po yung mga bata, mga kapatid ng mga pastor nung araw natin. Kaya lang ay talagang hindi nila kayang sundin yung mga payo at saka mga pinagtitibay ng ating pong iglesia. So yun po, nalabis po talaga pati, so, yun ang tawag po dyan, nag-extreme po sila. Kaya sa aking po reflection, ay hindi po sapat lang na magaling, mahusay, matalino. Kinakailangan po ay bumalansi rin at maging matalinong magdesisyon ayon sa mga marunong sumunod sa mga payo at mga counsel na ibinibigay ng mga higit na mga nakatatanda. Maraming pong salamat. God bless you. Amen. Thank you very much po sa napakagandang paalala, Pastor. Tunay po na mahalaga po yung kilalanin natin ang Diyos, ang kanyang salita, at sundin po natin ang kanyang kalooban. Okay po, hindi po basta talinong lang. Okay. So ngayon po, dadako na po tayo mga kapatid sa atin pong topic, Spirit Baptism and Fellowship Group. Tayo po ay pangungunahan ni Pastor Alpi David. Si Pastor Alpi David po ay naka-assign sa Area 4, sa Central Pampanga doon. Yan po ang kanyang hawak na district. Okay, tayo po ay ipapanalangin po natin si Pastor Alpi David. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga mensaheng aming napakinggan na, ang Bible, ang devotional. At ngayon po, Panginoon, kami po ay muling makikinig ng topic na tunay po na napakaganda, may kinalaman po sa Spirit Baptism and Fellowship Group. Ito po ay makakapagbigay sa amin ng inspirasyon, karagdagang kaalaman, paalaala, upang sa gayon, Panginoon, patuloy kaming maging mas matibay sa pananampalataya at pagkakilala po sa inyo, upang harapin namin na may kasiyahan, katatagan ng mga pagsubok na dumarating sa aming pong buhay. Pagpalain niyo po si Pastor David samantalang siya po ay nag-share ng mensaheng ito. Bendisyonan niyo po siya ng Santong Espiritu, ang karunungan nawa po ng langit ang kanyang maranasan, at gayon nawa po kaming mga makikinig ay buksan niyo po aming puso't isipan upang amin pong maintindihan ang napakagandang mensahe pong ito. Salamat po. Dininig niyo aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pastor David, Alpi. Amen. Okay po. Okay. Maraming salamat po, Pastor Mendoza, sa prayer. Happy God First morning po sa ating lahat and happy anniversary. Happy God First morning po. Happy anniversary. Yan. So, Pastor David. ang ating pong, good morning po. Ang ating pong message sa umaga pong ito ay may pamagat na the baptism of the Holy Spirit and fellowship groups. So, mahalaga po ang dalawang ito, baptism of the Holy Spirit and then fellowship groups. Ang dalawa po na ito ay kailangan po mga minamahal para po tayo po ay lalago. Maging katulad ng ating pong Panginoong Hesus. So, ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit, kailangan po na tayo po ay mapuspusan ng banal na Espiritu at naging malinaw po sa atin ang
ang mensahe ng ating pong Panginoon at nahikayat po tayo sa kanya pong mga banal na salita. So napakahalaga po ito, ang baptism of the Holy Spirit. At ganyan din po, kasama po nito sa ating pong paglago ay ang fellowship sa bawat ating pong mga kapananampalataya. May isang halimbawa po dito, ang pinaka-classical example po, mga kapatid, sa paglago ng ating relasyon sa ating pong Panginoon ay yung 12 disipulo. Ang 12 disipulo ng ating pong Panginoong Jesus. Alam po natin ang 12 disipulong mga ito ay lumago po sila dahil sila po ay napakalapit sa ating pong Panginoon. They have a close personal a relationship with our Savior, our Christ. And then, makikita din po natin mga kapatid, although sila ay napakalapit sa ating pong Panginoon, lagi niyang kasama for 3.5 years. Sa silid po na kung saan sila ay naghapunan ng Lord's Supper, nagkaroon po ng hiduaan din po sa kanila. Sabi po ng Luke 22 verse 24. And there was also strife among them, which of them should be accounted the greatest. Kaya po mga minamahal, doon, mayroon po silang, hindi pa sila complete, sabi natin, hindi pa po sila masyado, hindi pa sila united. Until, sabi po doon, si Jesus Christ ay bumalik sa langit, and then doon sa day of Pentecost, ang baptism of the Holy Spirit. So, ito po ay gumawa ng malaking difference po sa kanila at sila po ay nagkakaisa. Sila po ay sabi po dito sa Acts chapter 2:42, sila po ay nagpapatuloy sa doktrina ng mga apostles, ang mga disipulo, and in breaking of bread and in prayers. So, daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Sila po ay kumakain na may kagalakan and singleness of heart. Ibig sabihin, nakakaisa po ang kanila po mga puso. And they praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So dito po nakita po natin ang nakalaganin po ng church fellowship sa ating pong traditional worship service sa ang Sabat ay ito po yung napaka-importante. Pero sinabi din po mga kapatid na kailangan din po ng interrelational dynamics sa mga kasama po natin mga pananampalataya. Sa mga kapatid po mga kapatid dito, tinatawag natin small groups or care groups. So, ang sabi po dito, the importance of spirit-filled believers fellowshipping together in small groups is demonstrated by 2 illustrations. So, may dalawa pong mga analogy dito na binigay po si Apostle Paul na ipinakita po sa atin kung gaano po kahalaga itong small groups. No? Na tayo po ay fellowship together in small groups. Ang una po nito ay ang analogy of the human body, ang katawan po ng isang tao. Ito po ay nag-describe sa church na although magkakaiba ang bahagi, pero kailangan po ng body ng bawat isa. So ang bawat bahagi ng katawan ay kailangan po ng another part of the body. So kailangan po ng ang spirit-filled believers need one another. No? So kailangan ng isa't isa. Although
Iba po ang kanila pong mga talento. Iba, katulad po no, sa ating church. Iba ang ating pong profession, iba ang ating upbringing, iba ang ating pong pinanggalingan. Katulad po ng puso, ng kamay, ng mata, iba-iba po sila, but they need each other. Kailangan po nila ang kanila pong function. Kailangan po ng body ang kanila pong function. At sila po ay mapakinabangan or sila po ay ma-enjoy po natin ang kanila pong fellowship pag nagkakaisa. Katulad po ng mga bahagi ng katawan. Kung ito po ay nakakonect sa isang katawan, talagang nakikinabangan ang function po nito ng buong bahagi ng katawan. Kaya po sabi ni Paul dito po sa 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 12, may iba't ibang mga kaloob po dito, mga kapatid, no? Pero ito po ay galing sa isang spirit. Mayroon pong kaloob ng wisdom, mayroon pong kaloob ng word of knowledge by the same spirit, faith by the same spirit, to another gifts of healing by the same spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another interpretation of tongues. But all this worketh that one and the self same spirit. Okay, so tayo po ay united because isa po ang ating pong pinaglilingkuran by the same Spirit, Holy Spirit po mga kapatid. So ang ating pong unity, hindi po uniformity, diversity, pero kailangan po ng bawat isa. Nagkakaisa po tayo. So yun din po sinabi po niya sa Ephesians chapter 4, 11 to 16, na ang church po natin ay may mga iba't ibang leaders, no? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers para po sa ikakatibay ng iglesia. So yun po ang isa sa analogy na ibinahagi po ni Paul, na mahalaga po ang tayo po ay naka-fellowship sa bawat isa. Kasi it is being alone is not enough, no? Kung tayo po yung nag-isa, hindi po sapat po yun, mga kapatid. Kailangan po natin ang isa't isa. So God created us as social being. We need community. No? Kailangan po natin ng mga kasama po natin, kapwa po natin. Kailangan po natin ng makipagkapwa-tao para tayo po ay lalago. Lalo na po mga minamahal sa ating pong mga kamananampalataya. Ang sabi po dito, spirit-filled persons or puspos ng banal na espiritu na ating pong mga kapwa. So kailangan po natin na makasama po sila para tayo po ay mag-grow into the fullness of Christ. So isa po yun sa analogy, isang analogy ni Apostle Paul, ang katawan ng isang tao. Ang pangalawa po mga kapatid, ito pong yung campfire picture. Yung campfire picture. Sa camping po mga kapatid, kung nalala niyo po, yung magka-camping po tayo, mayroon pong tinatawag na bonfire. So may mga kahoy, may mga kahoy tayong tinitipon, no, sa gitna, yung kahoy. Doon tayo po ay ating pong sinusunog, no? At tayo po ay nagpapalibot, pinapalibutan po natin itong campfire na ito. So ating pong napapansin na yung mga kahoy na kalapit-lapit or nagkakatipon-tipon ay gumagawa ng isang napakagandang apoy, no? Maningas na apoy pag sila ay nagkakalapit-lapit po, mga minamahal. Yun din po ang sinabi ni Paul sa
First Thessalonians 5 verse 18 na pag minasin po natin ang ningas ng Espiritu, no? Huwag nating hayaang mamatay ang ningas. Kaya po mga kapatid, sa analogy na ito, gaya ng isang baga o ng kahoy na nawawala ng ningas kapag humiwalay sa kapwa niyang baga, gayon din ang isang mananampalataya. So humihina po tayo kapag tayo po ay nag-iisa. So kailangan po natin na involve kasama po ang ating pong kasamang mga spirit-filled individuals din po, katulad po ng care group. So to keep our spiritual fire alive, we need both the feeling of the Holy Spirit and the fellowship of with other spirit-filled Christians. So ganun po, mga minamahal, kailangan natin ang isa't isa. So sabi din po dito sa Ephesians chapter 5 verse 18, kailangan po natin na laging humingi or keep asking for the Holy Spirit every day. Kaya po, kailangan po tayo mabaptize ng Holy Spirit all the time, every day. Kung tayo po nabaptize sa water once, ang baptism ng Holy Spirit, kailangan po natin to always. Always. Para tayo po yung mga natiling matatag. So we also need to stay close to fellow believers. Kaya po, mami na mga sabi po, no man is an island. No man is an island. So seek the Christian community na tayo po ay kasama na nagmamahal sa Diyos, kasama na naniwala sa ating pong Panginoon. Sa pamagitan po noon, tayo po ay mapalakas. Dahil din po ay nagiging source of comfort dun sa ating pong kapwa kung tayo po ay nagsama-sama. Kasi ang sabi po dito, isolation o yung iniwalay po natin yung sarili, isolation weakens our faith. Fellowship strengthens us. Yan po, mga minamahal. Kung nag-iisa po tayo, talagang possible na hihina po ang ating pong pananampalataya. Pero kung sama-sama po tayo po ay nagpapalakasan sa isa't isa. Okay? When members are spirit-filled and united, the church becomes joyful, loving, and mission-driven, just like the early church. So, the Lord will bless this kind of fellowship with spiritual growth and even more people coming to Christ. So, mga minamahal, ito po ang ating mahalagang mensahe. Una, tayo po'y manalangin na tayo po'y kasihan, tayo po'y puspusin, tayo po ay pagharian ng banal na Espiritu. And with the indwelling ministry of the Holy Spirit, ay tayo po din po ay magsama-sama katulad po ng baga na nagkakaisa. Tayo po ay makagawa ng napakagandang apoy. Tayo po ay maging masaya, nagmamahalan sa isa't isa. At sama-samang masaya na nagmimisyon katulad po ng ating pong mga naranasan ng ating mga kapwa, yung early church, mga kapatid. So ito po ang ating mensahe. Let us pray, unite sa panalangin. And then, pray for the Holy Spirit. At ang sabi po ni Paul doon sa Hebrew chapter 10, huwag nating kaligtaan yung itong banal na pagpupulong. At specifically po itong fellowship groups, small groups, care groups. Iba po doon sa fellowship natin as congregation. So, yan po ang ating pong mensahe sa umagang ito. Sana po tayo po ay pagpalain ng ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong mensahe.
sa umagang ito. God first morning. Amen. Amen. Yan. Amen. Okay, sabihin po natin, sabay-sabay po tayo. Amen. Salamat po ng marami. Okay po, salamat po Pastor Alpi David sa napakagandang pagpapaliwanag tungkol po dito sa ating topic, Spirit Baptism and Fellowship Groups. Okay po mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating pong breakout rooms. So 30 minutes po, ang ating pong oras ngayon ay sakto 5 PM po sa aking orasan. So 30 minutes po tayong magdi-discuss po nito. Ang ating pong tanong ay napakaganda. Ano ang relasyon ng bautismo ng Banal na Espiritu at ng grupong pangkapatiran o fellowship group? Number 2, sapat ba ang tatlot kalahating taon pagsasama ng mga lagad kay Jesus upang ihanda sila para sa malapit na pakipagkapatiran na nais ni Jesus? Bakit o bakit hindi? Yan po ang ating punta talakayin mga kapatid. So dadako na po tayo sa breakout rooms, and then pagkatapos po noon, ang ating pong prayer focus mga kapatid, huwag po ninyong kalilimutan, the CLPM officers and directors. So yan po sa inyo pong pananalangin. And then pagkatapos po nito, bago po tayo magkaroon ng closing song, ang ating pong mahal na presidente, Pastor Jerry Stabilio, ay mag-update po tungkol po sa ginawa po nating groundbreaking sa CLPM na itatayo. Okay po, dako na po tayo sa breakout rooms. CLPM Media, yes po. Pastor, sama na rin natin sa panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos na tayo ay nakaisang taon na. Yes po. 1 year na po tayo. Opo. We Okay wake up strong early morning. Yeah. Yes, opo. Okay po. Yeah. Ayan dyan si Brother Melvin. Happy God first morning, Father Melvin. Happy God first morning po, Brother Melvin. Sister Mirna. Good morning po. Ayan, si Ma'am Melika Rosales. Happy God first morning, Ma'am Melika. 4 na. Sige po. Missing your voice, Ma'am Melika. Missing your voice. Tayo ay 50 dito, mga kapatid. Regards din kay Brother Alex. Brother Melvin. Okay po. Alam na this. Basta sinatinawag mo pangalan. Okay na yan. Okay. Sige po mga kapatid, bago tayo mag-usap-usap, tayo muna ay panimulan sa panalangin. Let us pray. Mga pagmahal naming Diyos, amang banal na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at muli mo kami in-invite dito sa aming programang Daily Spiritual Empowerment, ang God First Morning Program na tunay nagpapalakas sa amin, nagbubuklod ng pagkakaisa at higit sa lahat, nagpapatatag kung paano ka namin makasama araw-araw. Sa aming pag-uusap na ito, ang Holy Spirit ang manguna sa amin. Makita namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid ko, Amen. alam nyo na, pag ako ang facilitator ay ladies first, mga kapatid. So, ang tanong ay, ano ang relasyon ng bautismo ng Holy Spirit at ng mga grupong pangkapatiran o fellowship group? Mayroon tinasabi dito, may relasyon ng bautismo ng Holy Spirit at saka yung small group. Ano yung relasyon ng dalawang binabanggit na yan, At sa pangalawang tanong naman, sapat ba yung 3 kalahating taon pagsasama ng mga alagad ni Jesus at saka si Jesus, upang ihanda sila para sa malapit na pakikipagkapatiran na nais ni Jesus?
bakit at bakit hindi. So, kung nakahanda na yung ating ladies first, si Ma'am Maricar, ano po? Tatlo pala yung ating ladies dito, ano po? Sino po sa inyong tatlo ang nais na mag-share, mga kapatid? Wag po tayo maya, magkakaibigan po tayo rito, tayo small group. Tinan. Yan si Ma'am Bella, Brother Betbin. Sige po, Ma'am Bella. Okay, go ahead po. Natividad. Good morning po. Sige po. So, ano po ang daw ang relasyon ng bautismo ng banal na spirito o ng mga grupong kapatiran? Napakahalaga po ng banal na spirito para sa bawat isa at lalo sa pagkakati po ng bawat isa kasi ito po ang nagiging mabuting whisper sa bawat isa sa atin na lahat ng ating mga gawa ay nagpapaalala ang banal na spirito kung tayo ay nasa tamang gabay. Nagbibigkis po sa ating grupo upang tayo ay mayroong pagkakaisa at tayo ay tumatahak sa tamang landasin ng kagustuhan ng ating Panginoon. Yun po. Amen. Ano po? So yan, ano, ibig sabihin yan ay tunay na gagabay sa atin ano, para tayo maging malakas. Sino pa po ang gusto po mag-share, mga kapatid? Yun sa ating napakinggan. Kapatid. Sige po, go ahead po. Kapag po kasi nasa atin ang Holy Spirit at may mga kasama ka, katulad po sa care group, katulad po sinabi kanina, siya yung nagpapalakas sa'yo. Kapag po kasi nanghihina ka, may kasama ka sa care group, isa sila sa magpapalakas sa iyong pananampalataya. Kasama na nga po yung pag nasa atin yung Holy Spirit. Kasi kapag po kasi nag-iisa ka, sumasamba ka lang, okay naman po na nandun din po Holy Spirit. Pero kung minsan po yung pag nanghihina ka at walang nagpapalakas sa'yo, yun na po yung minsan nakakaramdam tayo na wala tayong kasama. Lumalabas po tayo sa ating pananampalataya, kaya po may mga nanlalamig. Pero kung yun nga po, katulad, kaya kailangan po natin ng mga ka-care group na magmamahal sa atin para hindi po tayo basta-basta lalabas sa ating pananampalataya. Ayan, tama po ano. So, kung medyo i-revise ko yung tanong sa number 1, siguro mas mauunawaan natin ano. So, maaari bang basta na lang may care group pero walang bautismo ng Holy Spirit? Yun, ano? Pwede bang small group lang, walang bautismo ng Holy Spirit? Ito ba ay magtatagumpay, mga kapatid? Hindi po yun. Hindi po. Hindi. Hindi po. So, hindi ito magtatagumpay, mga kapatid, dahil ang... Yun po kasi ang gagabay sa atin eh. Yes. Sa samahan natin. Yan po. Kasi po, kung ang care group wala pong Holy Spirit, hindi po minsan yung mga salita din natin, magkakaroon ng mga gap. Pero kung andun yung Holy Spirit, andun yung pag-ibig ng Panginoon. Amen. Ano po? Paggabay. Opo, tama po. Salamat po, Ma'am Maricar. Tatanungin ko naman si Pastor Joey para makabawi-bawi ako kay Pastor Joey nung nakaraan ng pinagtatanong niya yung mga kapatiran. Ano? Pastor Joey. Ayan. Ito po ang tanong ko po sa iyo, Pastor Joey. Ano po ang magagawa ng bautismo ng Holy Spirit sa ating mga small groups? Ayan. Actually, katugtog dito ng ating tinalakay kahapon eh. Yes, tama. Diba? Diba mapapansin natin kahapon, ipinakita sa aklat ng gawa sa banal na kasulatan yung kahalagahan ng fellowship sa bahay-bahay. Yes. At yung small group ngayon. So, ibig sabihin, talagang ginagabayan ito ng ating Panginoon. At ito yung sistemang gustong mangyari ng Panginoon upang magkaroon ng intimate relationship ang bawat grupo, kaya sinasabi natin na care group o kaya small group. Diba? Kailangan yun. So dahil yung sa layunin yun ay
nalalaman natin na dahil sistema ito ng Panginoon o kaya panukala ito ng Panginoon, gagawin niya ito, hindi niya ito hihiwalayan. Kaya ngayon tinatalakay yung paggabay ng banal na espiritu dito sa mga small fellowship na binabanggit sa banal na kasulatan. Kasi nga malaki ang impact nito una sa ating mga sarili na nagkakaroon ng mas malapit na koneksyon o kaya pagmamalasakit sa isa't isa. Mahalaga ito, mga minamahal na mga kapatid. Kaya lang, kahit small fellowship na yan, kung hindi natin nare-recognize yung gabay ng Panginoon, lalo-lalo ng gabay ng Banal na Espiritu sa small fellowship na ito, mahirap din tayong magpatuloy o kaya magkaisa sa mithiling nais ng Diyos upang maging witness tayo sa kapaligiran at higit sa lahat, instrumento upang tayo ay magkaroon ng kalakasan sa isa't isa. In fact, ito po ang layunin nito eh. Yung small group na ito ay hindi lang tayo pumibay sa ating pananampalataya, kundi maging saksi tayo doon sa mga paligid na nakakakita sa atin. Kaya nga, kailangan talaga natin ang gabay o bautismo ng Banal na Espiritu, Brother Belvin. Ayun, mahaba na ata ang ating reflection. Ayan, dami na. So, tama po. Maganda, no? So, ang ating small group ay maganda dahil yan ang nais ng Panginoon. Pero sabi nga ni Pastor Joey, no? Yang ang Holy Spirit ang magpapatibay ng ating koneksyon sa bawat isa kasama ang Panginoon. Ano po? At ang Holy Spirit din ang magtuturo sa atin ng tunay na pag-ibig para yung ating small group magkaroon ng pagkakaisa, isang layunin, ano? Na kung saan ay tayo ay ginagabayan ng Panginoon kung ano ang nais niya para sa atin. Ibig sabihin, kung walang ang basbas ng Holy Spirit o bautismo ng Holy Spirit sa ating small group, mga kapatid, existing yung small group pero walang pagbabago. Doon yung malalaman ng ang small group na walang bautismo ng Holy Spirit, walang pagbabago, walang paglago. Yan, ano? Walang paglago. So, ibig sabihin, wala ang bautismo ng Holy Spirit. Kaya sabi sa lesson, kung naramdaman mong ganito na nangangailangan tayo ng basbas ng Holy Spirit o bautismo ng Holy Spirit, ay muli nating hilingin, ano, ipanalangin natin araw-araw. Kuya Monching, alam ko ready ko sa magot, ano po, at saka si nawala yung isa, nag-leave yung isa natin kasama. And then dito sa taas, area 1, si Ma'am Melicha Rosales, kung sino man sa inyong dalawa. Ayon sa Lucas 22 verse 20 po sa ating lesson kanina, ano po, sapat ba yung 3.5 years na magkakasama yung mga disipulo at si Jesus upang ihanda sila para sa malapit na pakikipagkapatiran na nais ni Jesus? Kasi meron silang small group 12 plus 1 year. 12 plus Jesus. So, 3.5 years sila na magkakasama ayon sa Lucas 22:24. Sapat na ba yun para sila ay maging matibay na small group? Bakit? Hindi po. Oo, at bakit hindi? Ano bang nangyari doon? Hindi po. Bakit? Ito po kasi yung mga alagad ay nung nandito si Jesus Christ, nagpapagalingan po sila, di ba? Tama. Talagang gusto nila sila yung sikat nung nandito si Jesus. Hindi nila maunawaan hindi nga nila alam na si Jesus Christ ay mawawala. Ang alam nila mag-ahari ang ating Panginoon. Liligtas yung kadustaan ng Jerusalem. Ang bayan ng Diyos sa kamay ng Roma. Di ba? Tapos hindi ba't na nung umakyat ang ating Panginoon, pinangako niya yung banal na espiritu na isusugo niya. Maliban na sila ay nagkaisa, no? Naghati-hati ng tinapay sa bawat gabi, bawat araw, sa bahay-bahay. Di po ba't doon bumaba yung banal na espiritu sa pagkakaisa nila, sa pagsasama-sama, pagpuputol-putol ng tinapay, pananalangin. Doon po bumuhos ang banal na espiritu at sila nagkaisa sila.
Yun ang dahilan kaya bumuhos na yung banal na espiritu. At yung impact, alam naman natin, libo-libo, nadadagdag, ano? Bawat araw. Kaya maliban na nung ang ating Panginoon ay umakyat sa langit, ang sabing ganun iiwan ko sa inyo, ano? Isusugo ko sa inyo mga aliw. At yun ay hinintay po nila. At sa pagkakaisa nila, wala na silang pataasan, wala nang payabangan, wala nang pagalingan. So, doon po na-fulfill yung kanilang pananampalataya. Salamat po. Amen. Salamat po Kuya Monching. So yan at yan ay naganap after nung doon, ang pagbabago nila ay naganap after nung pangyayari sa Pentecostes. Nung tumanggap sila ng bautismo ng Holy Spirit. Nagbuo nga ito ng pagkakaisa nila. Doon na sila nagsimula ng magkaroon pagkakaisa. Nagkaroon ng kababaang loob. Hindi na sila nagpataasan. At pag-ibig sa isa't isa. At resulta, ayan, sabi nga ni Kuya Monching, libo-libo na bautismo, halos araw-araw yan. Mga kapatid, marami silang nahihikayat, po. So yan ang naging resulta. So si Ma'am Melicia Rosales, mayroon pa kayong i-share patungkol sa bautismo ng Holy Spirit. Yan ang mga nagagawa sa atin, Kaya ganito po isang... Sige po, Pastor Joey. Wala raw audio yung cellphone ni Ma'am Melica. Walang audio, nag-chat sa iyo. Sige po, di bale, okay lang po Ma'am Melicia. Alam ko na bless kayo sa pakikinig. Opo. Naunawaan namin yan. May mga ganyan talagang nangyayari. Technical issue sa phone at sa computer, sa laptop. Anyway, alam ko po na nabe-bless kayo sa umaga na ito. So ganito mga kapatid ko, ang lesson natin sa umaga na ito ay tinatawag tayo na manalangin, hilingin ang bautismo ng Holy Spirit. Dahil ang small group, hindi lamang yan sa labas, sa kapatiran, maging sa loob ng ating bahay. Yan ang simula ng small group. Ang ating pamilya, kapag nakita natin na wala tayong pagkakaisa sa layunin ng Panginoon, kailangan natin ng bautismo ng Holy Spirit para magkaroon tayo ng pagkakaisa. The family that prays together stays forever with Christ. Po? At sabi nga ni Pastor Alpi, no man is an island. Walang naglilingkod mag-isa, po, walang maglilingkod. Kailangan natin ng fellowship. At extend natin ang atin. Kung wala, sabi pa nga doon sa lesson, kapag wala tayong small group na inaaniban, humanap tayo or gumawa tayo. And kung meron naman palaguin natin at hilingin natin ang basbas ng bautismo ng Holy Spirit upang magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, paglago, number 1, At higit sa lahat, at ito ay pinangungunahan ng Panginoon sapagkat ang kanyang layunin, ang ating layunin, mga kapatid. O ang ating layunin ay ang kanyang layunin, baligtad. Po? So yan, dahil ang oras ay nagtutumulin, alam kong masarap magkwentuhan, alam kong masarap mag-sharing, ngunit ang oras ay hindi unlimited, 13 minutes lang, usually 15 minutes yung ina-allocate ko sa ating prayers. Po? Pwede ko po bang hilangan si Pastor Joey sa adoration and confession po ulit kayo? At Kuya Monching, ikaw po sa pasasalamat at ako na po bahala supplication. Sige po, 30 second mga kapatid, tayo ay mag-silent prayer, ipanalangin natin ang ating mga dapat ipanalangin, nilapit sa Panginoon. At Pastor Joey, hina yung volume kagaya kahapon at pwede na kayo mag-start. Sige po. Let us pray mga kapatid. Panginoon naming Diyos na ang kahanay nasa mga langit. Kainan po ninyo sa bawat isa sa amin. Kayo po ang Diyos na kamangha-mangha at hindi kayang tarukin ang pag-iisip. Ngunit mayroon pong napakagandang panukala
sa amin na inyo pong mga anak. Purihin kayo at sambahin kayo sa bawat sandali ng aming pong buhay. Nagkaroon po kami ng pagkakataon upang pakinggan ang inyo pong mga tinig. Nagkaroon po kami ng pagkakataon upang mapakinggan ang mga words of inspiration mula sa inyo pong mga salita. Ang lahat ng ito'y inyong inihahanda para sa amin upang kami po ay tumibay sa aming pananampalataya at paalala upang ibalik ang aming pong papuri at pagsamba sa inyo. Kayo na aming Panginoon na walang minithi, kundi mailapit ang aming pong buhay sa inyo at maranasan ang tunay na kahulugan ng inyo pong pagliligtas. O dakilang Ama, Diyos kang marapat sambahin at dakilain. Ganun pa man sa lahat ng inyong pong kabutihan, kami ng inyong bayan ay nakakalimot, nakakagawa ng paglabag at pagkakamali. Ngunit patuloy po ninyo kaming pinaalalahanan sa pamamagitan ng inyong pong banal na Espiritu, kung kaya't kami po'y mayroong pagkakataon na makapagbulay-bulay upang manumbalik sa inyo. Kaya naman ang tanging pong pakiusap, patawarin po ninyo kami sa aming pong mga pagkakamali at pagkakasala. Pawiin po ninyo ang aming pagsalangsang at linisin ang aming pong mga karumihan upang ang aming pong buhay ay muling mailapat sa inyo. Upang ang aming pong mga panalangin sa umagang ito'y maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa inyo. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy, dakilang Diyos, hindi po namin mailarawan kung gaano kadakila ang aming Panginoon. Kung kaya't ang aming pasasalamat ay gano'n na lamang dakilang. Walang hanggang pasasalamat pagkat ang buhay, ang lakas ay patuloy mong pinagkakaloob sa bawat sa amin. Sagana ang inyong narito, Panginoon, ang munting room na ito. Ang pamilya Natividad, pamilya Tiglaw, pamilya De Ocampo, pamilya Rosales, pamilya Belisano, at ang pamilya ng inyong lingkod. Nagpapasalamat kami sa isang natatanging programa, si LPM Live. Nasa munting room na ito'y nagkaroon kami ng pagpapalakasan, refleksyon sa aming napag-aralan. Salamat po sa mga mensaheng ito na siyang focus po bawat sa amin sa pagkaisa. At kung magkagawin dakilang Diyos ang mahal na Spirit, ang huling ulan ay amin. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na gabay, sa patuloy na pag-iingat, pagliligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong kabuti. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy po, Ama, sa aming panalangin, narito po ang aming mga kahilingan. Ang CLPM Officers Directors and Officers and Directors o dakilang Diyos ay patuloy nyo sa suporta ng gabay ng Holy Spirit sa kanilang paggawa. Maging matiga, maging matiisin, maging mapagpakumbaba, at higit sa lahat, maging maalam at maraming mga idea na nagmumula sa iyo sa paglago ng bawat isa o dakilang Diyos, sa pag-inspire ng bawat isa, sa ikabubuti ng bawat isa o dakilang Diyos. Gayun din ang mga Adventist schools, elementary schools, ang academy dyan sa Klaa na patuloy na nagagamit sa ministry sa mga estudyante, sa mga magulang.
Ganyan din ang aming headquarter project, Every Family a Builder. Isang magandang layunin ng pagkakaisa sa isang misyon, sa isang purpose na kung saan ito ay ikaw ay aming makikilala. Ang iyong pagmamahal ay aming mararamdaman at kami magiging daluyan ng pagpapala o ng Diyos. Gayun din ang constituency meeting sa December 8 and 9. Ang church building sa Umpukan, San Ildefonso, Bulacan. Dalangin din namin ang Voice of Youth na gaganapin sa De La Paz Church. Gayun din sa Saguing Church sa December. Ang Area 3 Praise Program na nagsisimula sa kasalukuyan sa Kla. At gayon din ang mga krusada sa mga lugar na aming mga nasasakupan sa Diliman at gayon din sa North Bulacan 1, sa Bintog, Talaksan, sa Tiaong Churches. Gayon din ang sa crusade sa Dimson, Luba, Pampanga. North Bulacan 2 sa lugar ng mga Bagong Baryo, San Ildefonso, Bulacan. Sa Divinian, Jones, Isabela. Sa Saguing, sa Dinalapihan, Bataan. Gayon din sa Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan. At gayon din ang evangelistic meeting on December 3 hanggang 10 o Dakilang Diyos. Ang mga evangelism and crusade nito ay tunay na mahalaga. Maaari po ba namin hilingin ang bautismo ng Holy Spirit sa bawat mga small groups na gaganap dito, sa bawat mga leaders and members na gaganap dito, upang ang aming paggawa ay magkaroon ng pagkakaisa, iisang layunin, pagpapakumbaba, pag-iibigan sa bawat isa at higit sa lahat paglago, upang ang aming mga makakausap, makakasama ng mga lost sheep ay aming maisama sa iyong paanan o dakilang Diyos, tumanggap bilang kanilang personal na tagapagligtas ang aming Panginoong Hesus o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang comfort sa family ng mga alabansa sa pagkakabila ng kalungkutan sa kanilang mga puso sa sumandali na ito. Aming dalangin ang pag-aliw ng Holy Spirit sa kanilang mga pamilya sa pamamaalam, pagpapahinga at sa pagtulog ng kanilang Tatay Divino o Alabanza. At alam namin na sila ay umaasa na hindi magtatagal sila ulit ay magkakasama-sama. Dalangin din namin o dakilang Diyos ang mga kahilingan, mga kalusugan, kagalingan sa mga may karamdaman. Sina Konsolasyon, Pabilon ay patuloy na nasa critical condition o dakilang Diyos. Maaari po ba siya ay hipuin din niyo mapagpagaling na kamay gaya ng magpapagaling sa iba sa amin at patuloy na makita niya ang kanyang purpose at patuloy na lumapit siya sa iyo kasama ng kanyang mga pamilya. Ngayon din ang sambahayan at kagalingan sa may karamdaman na si Mitchell Oli Talastas, Chetro Quillo, Sweet Galang, si Alrea Pia Navarro sa kanyang fast recovery at gayon din si Ramon Rojas sa recovery from operation, Wilma Bacani, Rolando Sima Franca, Christine Bicmudo, Pastor Ray Escabusa, Susana Garcia, Neil Ferrer, Eleonora Correa, at o dakilang Diyos ang mga kapatiran na ito na may mga naramdaman na sakit sa kanilang mga pangatawan ay nais pang maglingkod o dakilang Diyos ng malusog ang kanilang pangatawan. Patuloy namin hinihiling kagalingan di lamang sa pisikal nilang kalagayan, lalo higit sa espiritual din naman. Kasama ng aming mga kapatiran na nanalangin ngayon, kami rin naman na may mga kahilingan, hindi naman namin tumabigkas isa-isa o dakilang Diyos. Alam namin na nababasa niya po ang laman ng aming mga puso at isipan. Ang sambayan ng bawat isa na narito ngayon sa breakout room. Ang sambayan ng bawat isa na nanalangin sa iba pang mga breakout room. Ang sambayan ng bawat pamilya na kasama namin nanalangin sa Facebook Live, sa YouTube Live, sa Discipleship Ministry o dakilang Diyos. Aming sama-samang itinataas ang papuri at pasalamat sa iyo. At salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. At ito inyong dinidinig at ipinagkakaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming nais. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Thank you po sa ating lahat. Mga kapatid, salamat po. Thank you. God bless. God bless po mga kapatid. At tayo ay babalik sa... Si Sister Maricar, saka si Ma'am Merlin. Thank you po sa ating lahat. Thank you po mga kapatid. Balik tayo sa main room mga kapatid. Baka tayo ay hinihintay doon. God bless po.
19 pa lang tayo. Meron pa pong 1 minute, Brother Mel. Sige 1 po. minute pa. Sige po. Meron lang po ako ipe-play na video report para sa ating ano. Okay po. Sige po. Nasa ko na po magpe-play lahat ng video para dire-diretso na po. Sige po, sige po. Happy anniversary, kapatid. Pastor and Ma'am Dasoy, happy anniversary po at sa ating lahat. Good morning. Happy anniversary po sa ating lahat. Happy anniversary po sa ating lahat. Yan, happy 1-year anniversary po sa ating lahat. Happy anniversary po. Happy birthday po. Happy birthday. LPM. Happy birthday. Happy birthday sa LPM. Happy birthday. Happy birthday. Happy anniversary. Amen. God bless si LPM. Happy birthday. Ayan yung ating ano. Uy, nandyan ako. Ating napakaganda. Ganda. Salamat po sa mga umano po. Sister Irma, hindi ka dumating. Parang hindi ko na yata kaya. Kaya Hindi yan. ko na kaya mag-run. Kaya yan. Si Kaya Mami ko nga nga, kaya. Sister Irma. Nandyan ako. Wow, nasaan ka ba dyan? Si Brother Melvin, nasaan ka ba dyan? Naka-blue cap ako dyan. Kitang-kita. Nagkita kami ni Blue Cup. Wow. Wow. Kitang-kita yung sarap ng ngiti. Yes. Diba? Napakaganda. Ay, sa ano na to eh. Tapos na yung fun run. Sa ano Tapos na yung fun run. Oo, sa ano nito. Groundbreaking na to. Groundbreaking na ito. Paano ulit-ulitin to, Brother Melvin? Brother Melvin, pahinga akong link ka. Kay Pastor Jerry ito eh. Si Pastor Jerry ang may copy. Opo. Ayan, sige, sana ulit-ulitin to para maraming mga kapatid na Sige po, hingi tayo ng maging link. masaya. Lalagyan natin sa juicy. Yes Po-forward po namin yung link po. Po-forward po namin. Yes po, yes po. Salamat, Pastor. Thank you po, Pastor Nelson. Para ma-share Po-forward po namin natin. mamaya. Si Brother Edmond, hindi kulang na isang pala doon, Pastor Jerry. Dapat meron si Brother Edmond Ay, isang si pala Sister doon. Net, nakita ko na si Sister Net. Ayun, nasa likod. Ayun. So, nag-ano ko, Sister Irma, nag-fun walk. Wow. Hindi ko na kaya, Sister Net. Walk lang, 3 meters daw yun, 3 kilometers ba yun? Parang hindi, parang napakalaki. Tsaka ilang ulit pag nung ibang tumakbo eh, ilang ulit ba? Dalawa. Nakakatatlo, ganun. Hindi ko na kayang tumakbo. Eh, hindi ka naman tatakbo, lakad lang. Lakad lang. Kami ni Mrs. naglakad lang. Oo nga. Hindi nakita kita, tumakbo ka, Brother Sani. Please, nakita namin ni Mrs. Ayan, no? Nakita niyo na po. Wow, alam niyo na po. ganda. Quarter. Ang ganda. Parang na ako nakasama niyo, Sister Net. Yes. Parang andi dyan na rin ako. Nakaka-excite lalo na nung binuksan yung binuksan yung ating art stone sa taas. Oo, cortina. Nanonood ako nun. Cortina. Butit naka-live Naka-live yun. Nakakatayo ng balahibo. Mas masaya sana kung nakarating lahat yung mga kapatid sa buong distrito eh. Oo nga. Ang sarap sana kung bawat churches nakapunta, may representative na pumunta. Oo. Kasi yung wala, Sister Vivian.
Yun po yung nakakalampag. Ayan Ayan, laki ng lote. Wow. Pumila kami sa lote, pinaikutan. Pinaikutan. Nasa buhay lang. Yan naman, nakaya ba? Hindi kaya paikutan at malayo. Ay, ano pala, malayo. Yung mahaba, yung laki, yung haba. Kalahati hektarya. Hindi pa babae po bang arkitekto natin? Babae? Arkitekta? Babae? Magkakapatid yata sila. Sa pamilya po yun? Nasa pamilya, opo. Family. Nanood po kasi ako groundbreaking. Sana lahat makibahagi sa pagtulong sa pagpapatayo, no? Yes po. Every family. Every family. Pinano ko na rin, Sister Net. Pinaano ko na sa church yung bago mag-operatory reading. Pina-play ko na yung ating every pinasa sa inyo. Promotion. Thank you. Promote nyo lang lagi. Dalawang beses sa Sabbath School promotional at saka sa Divine. Alam niyo mga kapatid, napakamapalad ng ating iglesia. Ang pagtatayo ay hindi nakasalalay sa isang milyonaryo o isang mayaman, kung hindi nakasalalay sa bawat puso ng mga kapatid. Yes. Amen. Amen. Amen po, Pastor Nelson. Amen. Yan po yung biblical na pattern. Yes po. Macedonia, Pastor. Apo, Macedonia. Basta tingin niyo po sa Bible, lahat po yan kung paano silang inaayos, kinukumpuni ang templo nung panahon po ni Nehemiah. Talagang lahat ng mga ay involved. Yes. Kasi kung isa lang ang nagtayo, isa lang ang masaya. Kung lahat tayo mga kapatid, yan po ay ganyan ang pagkadisenyo ng ating iglesia. Yan o. Yan po, pinanalangin. Di ba? Saya-saya. Oo, yan. Titignan mo lang yung lote na napakahaba para nakakaganda ng sabi ko, ang ganda, ang haba. Tsaka yung totoo yung sinabi ni Pastor, lahat nung nakatayo na yon talagang magbabahagi yun. 1,000 per family. Yes po. Ang galing ha? Di ba? Yan. 7 minutes lang po ito. Itong Sister Net. Yes. Anda po, ma-retain mo yung ibang mga director. Huwag na po sana mapalitan. Yun po ang prayer ko. Ay, bawal. Hindi natin yan, bawal yan. Sabi na bawal po ba yun? Siya ang maglalagay, hindi tayo. Opo. Isama ko lang po sa prayer. Tama ko lang po sa prayer. Yun po ang ko. Yes, amen. Gusto rin mag-retire ng mga yun, ano po? Opo. Hindi naman mag-retire sila. Bawal po bang mag-promote? Bawal po. Hindi bawal mag-promote, pero hindi natin igagawin yung tayo mag-a-appoint o tayo magsasabi sa mga kapatid, parang pinopolitika natin. Yes. Totoo yun. Dapat sa panalangin. Ang magandang ipanalangin yung sana kung halimbawa may papalit, mas pagandahin nga kung ano yung inumpisahan ng nauna. Opo. Napakaganda po kasi nung nakita natin pag-umpisa. Kaya ko po nasabi yun. Yung isang pala dyan kay Brother Edmond kaya lang Ako nga, sinuot ko pa yung isang helmet Tsaka yung nagpakuha ka, nagpa-picture ka, Sister Net. Pati po yung pala. Sabi ni Pastor Nelson, 3 milyon. Ayan. Ang sarap tingnan na. Ang gandahan sa mga administrator na sila. Yan na po yung kortina na hindi pantay. Kahit po hindi pantay, napakaganda. Lahat po nung hawak ng pala, 200,000 po. Ayun. Yun. Wow! Diba? Ganda. Marami po dumalo. Nasa 400 to 500 po dumalo. Yes po. Okay. Dami. Sana all. Sana all. Nakarating. Sister Minda, wala ka din, no? Wala nga. Thank you po. Thank you po sa inauguration na lang. Palabas natin. Pasilip. Yung ating interior. Wala akong pumunta. Gusto ko nga pumunta. Ito po yung pasilip ng ating Wow, ganda.
Siguro mas maganda kung ang logo natin yung ating original na three angel saka yung globe. Parang mas bagay. Okay po mga kapatid. Hello po. Hello po. Pastor, hindi kita nakawalay pala nandun. Pastor, Okay sandali po. pa po. Masaya po ang bawat isa sa panonood nito. Sige po. Masarap pong panoorin at ito po ay nakaka-inspired do. Opo. So yan po yung ating sariling headquarters mga kapatid. Atin po 2 yan. minutes lang po to, 2 minutes lang yan. Yes po. Yes po. Thank you po, Pastor. Kay Sister Net yung isang pintana dyan eh. Yan napakaganda Ang sarap pa na nabigan na mapasok na yun. Brother Melvin, hagdanan sa akin, isang baitang. Yun, isang baitang. Sige. Sa akin yung pangalawang. Sige, isang step na tayo, ganon. Yan. Ang ganda tignan, nakakaano. Pag nagawa yan. Sana mabilis matapos, no? Pag mabilis yan, bigyan mo ng 1,000. Pag talagang natulong. Sister Vivian. Every family daw po, 1,000. Opo. 60,000 po tayo. Kakayanin yan. Hindi 60,000, 60 million, sister. Okay nga, 60 million. Kaya nga po, pagka nakumpleto po yun eh. Sa Isang taon lang yan. Dalawang po sa loob yan, mga kapatid. Pwede na dyan magpapalitan. Ano pa ba, Kailangan natin ng 80 million. May yan, Sister Minda, sa commitment card. Meron kayo dyan sa church ninyo. Humingi ka. Meron din po kaya sa amin, Sister Net. Meron po lahat yan, binigyan. Sa kay Pastor, sa district pastor? Opo, humingi kayo. Baka hindi pa nabigay ng district pastor nyo. Kasi sa amin, nabigay na sa amin. Excuse me po, lahat po ng bawat simbahan po, iglesia ay nilagyan po ng poster. Promotion po yon, building up formation. May poster po bawat simbahan. Sana po ay makita sa bawat simbahan ang poster. Opo, Thank you po, Pastor. May poster yan na may kasama mga... At hindi ganun kabilis ma-deploy. Ganun nga po. Yan, Sister Irma, pag dumating yung poster, i-send, ano nyo agad. Yes po, yes. Tapos may mga commitment card na yan. Opo. Kasama yung commitment Ganun po card. gagawin namin. Na eh. Tama po. Tama po. Amen po ako dun. 50 piraso yata, Pastor Nelson, sa bawat iglesia. Kala ko 50 mil bibigay niyo po. Salamat sana. Mahirap yung pabigla-bigla. Bigla. Dahan-dahanin na lang natin. Opo. Ayun, ang ganda. Basta mahalaga, Huwag ang laki ng bote, may tatayuan ng CLPN. Hindi pa tapos Sandali. Hindi pa nagpe-pray. Umpisahan niya sa January. January nga daw po, umpisa Bibili ka muna? Tapos next November 30, magkikita tayo para i-bless na yan. Kailan po yun, Sister Net? November 30, 2026. Yes. Basta pursigihin lang natin yung 5,000 family. Nakakapuan 6,000 a month. Yan. Ito po, ganda na promotion, no? Kasi open it down, please. I-bless tayong lahat. Pag nilagay nyo sa sobre, lagay yung CLPN headquarters. Every month, Sister Net? Oo, 1,000. Para mas magaan, every week, 250. Opo. Naman, no? Oo, mas maganda. Hindi ganun kabigat. Oo. Salamat. Mas madali. Mas madali. O kaya every sahod, 15 and 30, 500, 500. O di okay na. Okay, meron kayong sobre, 50 pesos araw-araw. Pwede rin weekly 1,000. Yes. Mas lalo mainam. Mas Channel na papabilis ang ating. Kailangan talaga 100% participation. Yan may quarterly celebration tayo. Alam niyo mga kapatid, may nakita akong maganda dito share ko lang. Halimbawa, nag-commit na kayo dyan, 1 year natapos na. Ituloy-tuloy na natin para sa pagpapaayos natin ng kanya-kanya nating simbahan. Amen. Bakit Amen. hindi natin magagawa yan? Di ba? Yes. Amen. Forever na yan yung ating church building sharing. Yes.
Ayan, tapos ayan, close. Ang ganda niya, nasa bungad tayo, kita lahat ng dadaan. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Pastor David. Hindi po tayo manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa napakagandang panibagong araw na aming pong naranasan sa ngayon at inyo pang ginising, punong-puno ng pag-asa at umapaw ng kagalakan ng aming mga puso. Kaya po, Ama, maraming salamat sa mga mensahe na aming pong napakinggan. At sa Ministeryo ng Banal na Espiritu. Ang maghapong ito, aming pong itinatas po sa inyo at ang lahat ng mga gagawin ay ayon sa inyo pong banal na kalooban. Pagpalain niyo pong bawat isa, pagpalain po ang CLPM at ang bawat isa po, Ama, makikibahagi po sa inyo pong nagtatapos ng mga gawain sa lupang ito at kami po'y makuwi na dyan sa langit at bayan ng iyong inihanda. Ito pa may hiling sa mga kanisa pangalan namin pong Panginoon sa Jesus. Amen. 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 Okay, thank you very much po, Pastor Alpi David, Pastor Jomer Clerigo. Amen. Dadako po tayo sa ating pong chanting, mga kapatid. Ayan, chanting to chanting.
Yes. Memorize na po natin, ano po? Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give forward God's mission. LPM, we will go. Never Last. Pastor Joey. Pastor Joey. Sa katapos-tapusan mga kapatid, magagpakasakdal kayo, mga aliw kayo, magagkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Anniversary, kapatid. Happy birthday. Happy anniversary po. Anniversary po. Happy anniversary po. Anniversary po sa CLTM. Edmond. Ito si Brother Bukas ang inyong mga camera. Wala si Brother Edmond. Yan, saan po natin ating camera at magpipicture po, Sister Net. Brother Melvin. Pag hindi nagbukas ng camera, malungkot. Happy anniversary! Happy anniversary. Yan, okay. Happy morning. Happy anniversary. Happy God First Morning sa ating lahat. Johnny, happy anniversary. Brother Moses. Sir Moises. Sister Irma. Happy anniversary po. Anniversary! Okay po, bukas po uli ng magang-maga. Tayo po ay magkikita-kita at atin pong ipagpapatuloy, atin pong 40 days of prayer. And then yung atin pong video, ay bitin po ako manood ng video po natin. Apo. Ulit po uli natin bukas, Pastor Jerry. Yes. Masarap pong panoorin, nakaka-inspired. Wala ka doon, Pastor Mila. Brother Tani, hindi kita nakita doon. Brother Melvin, salamat po sa pag-share ng mga question. And then yun pong ating mga prayer request. Salamat po. Happy firstborn. Okay po mga kapatid, babay na po. Ang ating pong oras, mag-alas 6 na. Bye po. God bless po sa ating. Okay, at dyan po natatapos ang ating devotion sa umaga na ito. Mahalaga ang care group. Ngunit mahalaga kung may bautismo ng Holy Spirit, mga minamahal ko. Kung wala tayong small group, tayo ay mag-create ng isa. Kung mayroon existing care group, palakasin, hilingin, ipanalangin na ito ay mapuspos ng Holy Spirit, bautismo ng Holy Spirit, kagaya na sa Pentecostes, at na magkaroon ng paglago at pagkakaisa, pagpapakumbaba. Mahalaga na yung isang small group ay mapuspos ng Holy Spirit, unang-una. Ang bawat isa ay magiging matatag at lalago, unti-unti lalawak, dadami ang membro. Ang gusto ko ibalik yung namin, yung siglahan ng small group, kasi nabalik kami sa church pagka meetups. Pero anyway, pwede kami mag-meet up from kahit 1 or 2 times per month. Isang maganda yan, isang magandang pagpapatuloy. Tayo po ay bukas muli babalik dito sa God First Morning at 20, hanggang 20 pa yung natitira. Alam ko, bless kayo sa umaga na ito. Huwag po kayong susuko, ang magtiyaga hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, mga kapatid. God First Morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.